So, good morning po sa ating lahat. So, kagaya nga po na nabanggit kanina, last week ay katatapos po natin ng ating pong celebration, ng ating pong Feast of Tabernacles. And I believe that more than the uh, joy that we have, kasi marami pong pagkain during that time, di ba? We took time to thank the Lord for His goodness and for all the favors and grace na tinanggap po natin sa buong taon. Ayan. And I hope and I believe na ngayon pa lamang we are already experiencing the blessings of celebrating the Feast of Tabernacles. Kasi yun po yung promise ng Panginoon sa atin. So, excited na po ba tayo to receive God's word for us today? Amen. So, babalikan po natin yung ating pong series, sa atin pong Tree of Life series, which is still in line dun po sa atin pong heartifying the 10 commandments. And so, let us open our Bibles in the book of Ephesians, chapter 6, at basahin po natin starting from verse 5 to verse 9. So, ang sabi po dito in verse 5, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. And then verse 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. And then verse 9, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang buhay na salita. Let us pray. Father, we thank you, God, for your word. And Lord, we just continue to entrust and commit ang amin pong pag-aaral sa araw na ito. Dalangin nga po namin that may you open our hearts, O God, and may you give us your spirit, give us the understanding that we'll be able to receive your very message para po sa aming lahat. And Lord, dalangin ko nga, Panginoon, that may you continue to hide me beneath your cross so that you alone ang maitaas sa aking pong buhay. Father, we thank you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang title po ng ating pong pag-aaralan for today, though seemingly sa unang tingin po natin, this is actually for the workplace or the market people. But I believe that since we have students in our midst, it's a good timing na ma-prepare din kayo. So that later on, ay alam niyo po kung how, as a children of God, should be, kung paano dapat tayo mabuhay in the workplace. So ang title na ating pong aaralin for today is that Serve God at All Times. So bakit ko po siya nilagay that at all times? Because I believe that in this lifetime, we actually experience and we will experience different seasons and times. But regardless of the times or seasons na kung saan man po tayo ilagay ng Panginoon, the Lord, as children of God, the Lord wants us to serve Him. Amen? Yun po yung pinaka-purpose kung bakit talaga tayo nandito. So, dun po sa nabasa natin, there are actually two types or classification po ng tao. So, during the old times kasi, ang ginagamit po nila is slaves, but other translations, ang ginagamit po is bondservant. So, sa mga panahon po natin, pwede po natin siyang i-relate as employee-employer. So, slaves and masters, or di kaya yung mga boss or yung mga subordinates po nila. So, yun po yung during our time. And so, as trees of life, paano dapat po tayo mabuhay in the workplace, regardless of kung alin man po tayo dito. Whether we are the servant, whether we are the employee, whether we are the employer maybe, or sa mga estudyante, whether we are the students, or whether we are the teacher. So, paano po dapat tayo mabuhay as trees of life? So, there are 3 points na gusto ko pong makita po natin dito. So, in verse 5, ang sabi po niya dito, slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart,
just as you would obey Christ. So yung first point po is obey from your heart. So obedience that comes from our heart. So ang sabi po niya sa verse 5, obey your earthly masters with respect and fear. Other translations ang ginagamit po is with fear and trembling. So, ang ibig niya po sabihin dito na with respect and fear, with reverence. Hindi po siya yung fear na dahil takot ka dun sa possible na wrath na pwede niyang ibigay sa'yo, or di kaya sa mga servants po natin, sa mga, kung may mga helpers po sa kalagitnaan po natin, you obey because nandun yung takot mo na pagalitan ka, or di kaya sisantihin ka, or di kaya sa mga workers naman po natin, sa mga market people natin, you obey because you fear na hindi ka i-promote ng boss mo, or di kaya you fear na magagalit siya sa'yo. So ang sinasabi po dito na fear and respect is actually the reverent fear. You fear because yun po yung dapat, yun po yung pinapagawa ng Panginoon because you honor them. So yun dapat po yung driving force natin kung bakit tayo susunod. Now sometimes in the workplace, makikita po natin that may mga boss, especially yung mga unbelieving boss, even Christian boss, na ang driving force or ang ginagawa po nila is, may narinig ako before na pag bago daw siya, magalit-galit ka sa kanya para matakot siya sa'yo at susunod siya sa'yo. Parang ganun. So ganun po yung concept nung iba na para sumunod sila sa'yo, parang i-instill mo agad sa kanila yung fear. But actually, as Christians or as children of God, hindi po ganun yung gusto ng Panginoon na gawin po natin. So we must obey our masters with respect and fear. And same is true sa mga estudyante po natin. We do not obey our teachers just because alam natin na pag di tayo sumunod ay baka babagsak ka or what. But you obey from your heart. So you obey because you respect, you honor your teachers. So ganun po yung sinasabi ng point number 1. And then in 1 Timothy, pwede po ba nating tingnan ang sinasabi ng 1 Timothy chapter 6, verse 1. So ito po yung sa respect. So all who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God's name and our teaching may not be slandered. So ito po yung sinasabi ng Panginoon sa atin, that slaves must consider their masters worthy of full respect. So ito po yung isa sa pinakamahirap na itinuro sa akin ng Panginoon actually sa marketplace. Most especially kung ang boss po natin ay hindi po sila Christians. So, ako kasi before, parang I obey, hindi agad-agad kasi nagre-rationalize pa ako eh. I obey you kung nakikita kong tama ka or tama yung ginagawa mo. You are living what you are telling na gawin ko. Pero kung hindi, medyo nagko-question pa yung utak ko kung susunod ako. Ganun po ako before sa marketplace. I really don't obey with my heart. Nandun po yung pag-rationalize. Pero hindi po ito yung sinasabi ng Panginoon because kung mapapansin po natin or kung nabasa na po natin sa Bible, ang sinasabi po is that every authority na meron po tayo, ang Panginoon po ang naglagay. So, dun po sa commandment niya sa atin na we should obey our masters, our authority. Wala po kasing naka-indicate doon na kung sila ay tama, kung sila ay, kung okay yung pinapagawa nila. So, ang sinasabi lang po ng Panginoon is that we should obey from our heart. With sincerity. So, nandun po dapat yung respect and fear. Hindi yung mag-obey ka pero ang dami mong rants. Ilang pages ka muna ng sinabi bago mo gagawin yung pinapagawa ni boss, di ba? Or di kaya sa mga kabataan, you obey pero, di ba, lalo na sa paghugas ng plato,
Tapos maghugas ay wala na lahat ng hawakan ng mug or di kaya ay basag-basag na yung mga plato. Nag-obey ka naman, di ba? Pero sa tingin po ba natin, we obeyed from the heart? Pag ganun po yung... Kasi pag sumunod po tayo from the heart, makikita mo kasi yung... dun sa output mo. Makikita mo siya eh. Kasi kung nag-obey ka na para tong palbilin, so parang makikita mo din po dun sa result na actually hindi maayos yung magiging result nung ginawa mo. So ang sinasabi po ng Panginoon is that as trees of life, we should obey regardless of kung sino man po yung mga boss natin. But actually as children of God, lahat po tayo, we have one big boss sa itaas. We have only one master who is in heaven, and that is our God. And so we should obey our earthly masters with respect and fear. And ang sabi po niya doon sa continuation niya, with sincerity of heart. So nandun dapat po yung genuineness doon po sa atin pong obedience. And then in verse 6, ang sabi po niya dito, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ. So ang sabi po niya, sumunod daw tayo hindi lamang pag nakatingin sila. Amen? Kasi diba, pag nakatingin yung boss, syempre, pabibo naman tayo. Okay po boss, ako nagagawa. Pero pagkalayas ng boss, gawin mo to. Diba? So paano ba tayo magre-react? Or even sa mga bahay-bahay po natin, pag nandyan siguro yung si nanay, si tatay, okay, mabait tayo. Kay sa mga kapatid, masipag tayo. Pero pag lumayas na sila, pag umalis na sila, okay, bunso, ading, gawin mo yan. Okay. So, paano po ba tayo mag-obey? So, pag nakikita lang po ba nila? So, sa mga employees po, paano po tayo mag-obey? Pag nandyan po si boss, yan, di ba maaga tayo? 7 pa lang, nasa office na tayo, di ba? Tapos 12 na, pero ayaw mo pang mag-time out. Huwag ka munang kumain kasi hindi pa kumain si boss. Pero pag naka-travel siya, di ba? Pupunta ka lang doon ng mga 9 na, ganun. Pero syempre pumunta ka doon ng maaga, nag-time in ka lang. Tamaan, magmagalit. So, may mga ganong cases po. So, how do we obey our masters kapag regardless of kung nakatingin sila or not? Kasi as children of God, ang sabi ko nga po kanina, meron po tayong master or our big boss ay nasa itaas. So meron siyang CCTV. Lahat ng ginagawa po natin ay nakikita niya. So as children of God, nandun po dapat sa puso natin na we are not actually obeying people, just people, pleasing people, but we are actually, should be pleasing God, should be serving God. So sabi niya po dyan, but like slaves of Christ. So when we serve people, nandun po dapat na we are not pleasing yung tao, but we are actually pleasing God. So regardless of kung nakikita man ni boss yung ginagawa natin or not, nandun pa rin dapat yung honesty po natin, yung obedience po natin. Hindi yung maayos lang tayo kapag nakikita niya tayo, pero pag wala siya, hindi rin tayo maayos. 'Di ba? So, yun po yung sinasabi ng verse 6. So, obey them not only to win their favor, but even kahit hindi po sila nakatingin sa atin. So, dapat ginagawa pa rin po natin dapat yung tama. Because we know that even though they may not see us, hindi man tayo makita ng mga boss natin, merong big boss na nakakakita sa atin, sa lahat ng ating pong ginagawa. So, ang sabi po ng Colossians 3, verse 23 to 24, so whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for men. And then next, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are
serving. So, ang sabi po niya dyan, regardless of kung ano po yung ginagawa ng mga kamay po natin, work at it with all your heart as if you're doing it not for people, but you're doing it for God. So, yun po dapat yung principle natin. Pag ganito po yung principle natin is that everything na gagawin po natin, dapat nakakalugod siya sa Panginoon. And we will always put into our hearts and into our mind na kailangan mong ibigay yung best mo. Kasi ang ginagawa mo, yung work mo kasi hindi siya para sa tao, pero para kay Lord. Ginagawa mo siya para kay Lord. So we will always aim for excellence. So actually, ang mga tao po ay mahirap po tayo makontento. Tama? Diba? Sinasabi rin po ng Bible yon that actually, mahirap po tayong makontento. Kaya naman po, ang sinasabi ng Bible is that we should not be men pleasers. Kasi, pag ginawa po natin yon, mapapagod po tayo. So, ang gusto po ng Panginoon is that instead na i-please po natin ang tao, is that we please God. Everything na ating pong gagawin, whatever we do, gawin po natin na ginagawa po natin siya for the Lord. Ginagawa po natin siya na nandun po yung consideration na matutuwa yung Panginoon dun po sa atin pong gagawin. And sabi ko nga po sa inyo, mahirap i-please ang tao. Mapapagod po tayo. But if we please God, alam po natin na kahit may mga panahon that we actually fall short, nandun po yung grace po ng Panginoon and hindi po niya tayo iiwan, but He will surely cheer us up so that we can do it better. And so the Lord wants us to obey from our hearts. Pwede po ba nating makita yung table? So meron lang po dito comparison of how should our attitude be kung ang piniplease po natin ay tao or ang piniplease po natin ay si God. Ayan, pagpasensyahan nyo na po, may mga dala po ba kayong magnifying lens? Ayan, so yung first po is our attitude towards ourselves. So if we are serving men, so nakalagay po dyan, ako na po magbasa. Ayan, lumaki na po siya. So, if we are serving man, so sabi po niya dyan, our attitude towards ourselves is that I am a slave of work, trading time and energy for money and status. Whereas, kapag ang sineserve po natin ay ang Panginoon, so nakalagay po dyan that I am a servant in the marketplace or in the workplace sent by God with a mission. So, alin po tayo dito? Are we the one on the work slave or doon po tayo sa God's servant? Ngayon, kung nandun pa lang po tayo sa work slave, so hindi pa naman po huli ang lahat. Pwede pa po tayong magbago. So, I am a slave of work, trading time and energy for money and status. So, ito po yung actually pinakamalaking temptation sa mga market people. We actually do work and work overtime. So siguro yung iba, okay naman yung motive nila para mas marami akong maibigay na tithes sa Panginoon. So I will work even up to Sundays. We sacrifice yung time na dapat para po sa Panginoon. So kapag ganun na po yung ginagawa natin, is that we are already a slave of work. So, hindi na po natin binibigay yung nararapat na oras para sa Panginoon. So, di ba nga, si Lord nag-rest po siya dun sa 7th day. So, even us, tao lang po tayo. So, kailangan din po nating mag-rest actually. And then, ang sabi po ng Bible, kung maalala po natin yung encounter ni nung bago-bago pa lang na king si Saul, 'di ba? Ang sabi ni Lord, patayin lahat. So nag-iwan po sila yung mga magagandang mga livestock para daw i-sacrifice.
Pero ang sabi po ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So yun po yung the same word na gusto pong iparating ng Panginoon sa atin pong lahat, most especially sa mga market people. Obedience is better than sacrifice. Hindi po kailangan ng Panginoon ang malaking tithes po natin, but actually, tayo po mismo, we need God as human beings. And so, let us learn to be a God servant and not a work slave. Let us not sacrifice yung Sunday para po sa work or just to earn money. Kasi makikita po natin actually yung ibang nag-overtime. Hindi po actually nadagdagan yung tithes nila. Kasi yung na-earn nila, usually, mapupunta siya sa ospital. Kasi sa kaka-overtime nila, na-sacrifice na po yung kanila pong health. And so, let us learn to balance. So, tao lang po tayo, kailangan po natin mag-rest. So, let us be God's servant and let us not become work slaves. So, ang mission po natin sa workplace is not actually para magpadami ng pera, magpataas ng posisyon and all, maging boss, maging manager and all. So, hindi po yun yung pinaka-mission po natin. But, as children of God, yung pinaka-mission po natin is to be the salt and light in the workplace. Kung saan man po tayo nilagay ng Panginoon. Tayo po yung gagamitin niya para ilawan yung mga workplace po natin, to preserve the workplace where we are in, and to become His servants, to spread the gospel, to display His glory to the people. Na pag nandun ka, parang nag-iiba yung aura ng workplace. Lumiliwanag siya, and yung glory ng Panginoon ay nakikita po sa mga buhay po natin. And nilagay po tayo ng Panginoon doon for us to become blessing, para po maging pagpapala po tayo doon sa workplace po natin. Hindi po para maging sakit ng ulo. So as children of God, yun po yung isa sa mga purpose kung bakit tayo nilagay ng Panginoon sa workplace. Para tayo maging blessing sa boss mo, sa mga subordinates mo, sa mga teachers, para ka maging blessing sa mga estudyante mo. Yun po yung ating pong purpose kung bakit po tayo nilagay doon. And so let us become God's servant and not as work slave. And so let us obey from our hearts. So yun po yung first na point. Ayan, actually mabilis lang po tayo. So for point number 2, so in verse 7, sabi niya po dito, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men. So serve wholeheartedly as if you were serving the Lord and not men. So for point number 2, serve kindly with your hands. So sabi po niya dito that we must serve, kung sino man po yung mga master po natin, we should serve them wholeheartedly. So nakalagay po doon po sa table po natin, pwede po ba nating makita? Yung attitude po dapat natin towards our boss, our master, or employer. Ayan. So our attitude towards the boss, if we are serving man, we only care what the boss sees. Kasi we are only serving kapag nakikita niya nag-work tayo and do not care about the needs of the colleagues. Wala tayong pakialam sa kung sino man yung masagasaan natin or what, masaktan natin yung mga feelings. So we just work for our boss. Yun po yung serving kapag we are serving man. As compared, kapag we are serving God, so yung attitude po natin towards the boss in the workplace, we care for the needs of the boss as well as our colleagues. So kino-consider po natin yung kung ano po yung mga pangangailangan ng boss natin, hindi lang yung i-consider mo lang is kailangan mo magsipsip kay boss kasi siya yung magiging way para ma-promote ka. So, hindi po ganon. Regardless of kung masagasaan mo na yung mga nasa ibaba, yung mga colleagues mo, wala kang pakialam. So, ang sinasabi po dito is that nandun po dapat yung service natin with kindness. Not just with our boss, but even to our
colleagues, sa mga kasama po natin sa workplace. So, dito po, magandang, kasi meron po tayong core values sa church, more love, more trust. So let us try to build good relationship sa atin pong mga boss. Yung relationship na godly relationship, hindi yung relationship na makikipagrelasyon ka sa boss. Hindi po yon. Hindi siya ganon. Okay? So, let us try to kasi ang hirap po ang hirap po mag-work dun sa boss na, wala kang relationship. Parang you just do your work na parang, okay, tapos ko na yung work. Parang ganun lang siya. Kasi wala kang relationship dun sa boss mo and even to your colleagues. Hindi po na-establish yung trust at saka yung love sa inyo po. And so, ito po yung gustong gawin ng gusto ng Panginoon na gawin po natin in the workplace, na i-establish po natin yung good relationship, the godly relationship, not just with our boss, but even sa mga colleagues po natin. So, iwasan po natin na sisiraan natin yung iba para lang ikaw ay tumaas. So, sa mga estudyante, baka sisiraan mo yung mga klase mo para yung teacher ay ikaw lang yung favorite. 'Di ba? So, hindi po siya ganon. So, let us try to build a good relationship with our boss and let us build yung trust. Kasi once na na-build po natin yung trust, iba rin po yung blessing na kaakibat po noon. And then, towards our work, what should be our attitude towards our work or thing? So, if we are serving man, we shift the work to others, only do the work on the surface, or ikaw lang yung tinatawag nilang credit grabber. So, may mga term po sa workplace na credit grabber. Ikaw yung kumuha nung glory, nung credit, nung output na yun. But actually, hindi naman ikaw yung talagang gumawa doon. Siguro nag-dip ka lang ng, okay, ganito, yun lang. Yun lang po yung, yun lang yung contribution mo. Pero nung pumapalakpak na sila and all, dahil maganda yung naging output, ay, okay, nandun ka na. So, yun po yung kapag we are serving man. Pero, ang sinasabi po dito is that if we are serving God, our attitude towards work or things is that we shoulder the tasks that have not been assigned clearly to anyone and then work wholeheartedly with others and solve problems together. So, minsan may mga times po na walang may mention na pangalan kung sinong gagawa sa ganitong trabaho. But if we are serving God, nandun po dapat yung initiative natin. Hindi para magpabibo, para magpalakas kay boss. Pero alam natin na since we are serving God, ay gagawin po natin siya for the Lord. Amen? So yun po yung attitude po dapat natin towards work or towards thing. And minsan, when we work, hindi naman po kailangang ipaalam mo lahat. Nagawa ko na to, boss, nagawa ko na yan. Minsan, kailangan po natin, we need to work silently. Hindi man nakikita ng boss, sometimes hindi po na-appreciate or nakikita lahat ng boss, lahat ng ginagawa po natin. But actually, we have a big boss in heaven na makakakita po lahat ng gagawin po natin. And so, yun po yung encouragement sa atin na we must work, na nandun po yung sa puso natin that we are actually serving God. And we are not serving men. So, yun po yung point number 2. Okay. And then we proceed sa point number 3. So, in verse 8 to 9, so nakalagay po dyan, continuation po siya ng 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. And then in verse 9, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. And then dun po sa third point,
we fix our eyes on God. So because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does. Whether he is a slave or free, whether you are a teacher or a student, whether you are a servant or ikaw yung boss, whether you are the employee or ikaw yung employer, you know na it is the Lord who will give the reward for every good deeds that we are actually doing. So, ang sabi po ng Romans chapter 2, verse 6 to 11, so in verse 6, ayan, so sabi po niya dyan, God will give each person according to what he has done. And then verse 7, to those by persistence in doing good, seek glory, honor, and immortality, he will give eternal life. And then verse 8, but for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. And then verse 9, there will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile. And then verse 10, but glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. And then verse 11, may 11 ba? Meron, di ba? For God does not show favoritism. So, sinasabi po dito is that we fix our eyes on God because we know na lahat po ng reward, dun po sa mga ginagawa po nating kabutihan, ang Panginoon po ang magsusukli. And kung ang ginagawa naman po natin ay taliwas sa kalooban ng Panginoon, the Bible would tell us na meron pong kaakibat na consequence. So, what should be our attitude whenever we experience siguro injustice sa work, ginagawa mo naman yung work mo, pero hindi siya nakikita ng boss or di kaya sinisiraan ka ng mga workmates mo. So, ang sabi po dyan, dun po sa table, balikan po natin. What should be our attitude towards our enemies? Enemies po nakalagay dyan. Ayan. So, if we are serving God, serving man rather. So, our attitude towards our enemies, if we experience injustices dun sa work, if we are serving man, is that ang gagawin po natin ay maghihiganti. Ayan, di ba? We will take a revenge. But, if we are serving God, we will commit all the injustices sa Panginoon. Because we know na si Lord nakikita po niya lahat. So, hindi ka man siguro, na-promote, kahit ikaw yung gumawa lahat-lahat ng mga pinagawa nila. So, hayaan mo lang sila. Kasi si Lord, nakikita niya yon. And may time po sila. For sure na meron pong consequence yung mga hindi po tama na ginagawa nila. So, just entrust all the injustices sa atin pong Panginoon. And then in verse 9, ang sabi po niya dito, and masters, para po sa mga boss. Kung may mga boss po sa kalagitnaan natin. So, sabi po niya dito, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. So, in Colossians 4, verse 1, sabi po dito, masters, provide your slaves with what is right and fair, because you know that you also have a master in heaven. So, para daw po sa mga employer, so we need to treat our slaves right. So, as Christian employers, we should make the difference. So, let us treat our employees right. Bibigay po natin dapat yung kanila pong salary sa tamang panahon. Huwag ka munang magsahod kasi hindi pa ako nagsahod, di ba? So dapat kung ang usapan po natin ay everyday ibigay mo, di ba? Not unless palitan yung kontrata, di ba? Yung bayad mo ay every after one day, di ba? So ang sinasabi po dito, as Christian employers, we need to give what is due sa atin pong mga helpers or di kaya sa atin pong mga
employees, kung tayo po ay mga employers. And not just the right salary on time, pero ibigay din po natin yung the right care na nararapat po para po sa kanila. So, dun po sa table, what should be our attitude? If we are serving man, ayan. So, what should be our attitude toward men? If we are serving men, we are not integrated and we treat different classes with different attitudes. So, yung treatment po natin, usually nakikita po natin na-experience po natin sa mga offices. Pasensya na po, pero totoo siya. So, usually we experience it sa mga offices kapag yung customer mo or yung client mo ay medyo high-end. So, iba yung treatment. Pero kapag yung common lang na tao, I mean, yung normal lang na tao, iba yung treatment. So, paano po ba tayo mag-react as employer siguro or as employee? So, yun po yung kapag we are serving men. Hindi po tayo integrated. I mean, magkakaiba yung treatment natin, nag-a-adjust siya, depende sa kausap natin. So, as teachers, paano po ba tayo makipag-relate sa mga colleagues natin? Iba po ba siya dun sa pakikipag-relate natin sa mga estudyante? Kapag estudyante na yung kausap natin, paano po natin sila kinakausap? Or kinakausap po ba natin sila? Nire-replyan po ba natin sila? Ayun. So, yun po yung attitude towards men if we are serving men. Nagbabago po yung attitude, how we relate, depende sa klase ng tao. But the Lord wants to tell us that if we are serving God, we are integrated towards all. So regardless of kung ano yung estado ng buhay niya, kung ano man siya, kaninong anak man siya, same yung treatment po natin sa kanila. So walang palakasan, di ba? So kasi ang gusto ng Panginoon, we treat them all. Kasi ang Panginoon, He is also treating us the same. Wala pong favoritism po sa Panginoon. Okay, so sabi po dun sa verse 9, there is no favoritism sa Panginoon. So for all the employees or servants or students in our midst today, do not think that you are least favored because of your current status. So hindi ko po alam kung alin po kayo doon. Kung kayo man yung slave, siguro kayo yung servant, kayo yung student, kayo yung employer, kayo yung employee. But the Lord wants to tell us today that do not think that you are least favored because of your current status. But God allowed it for a purpose. And for all our students, lahat po ng mga teachers, lahat po ng mga professionals, dumaan sila lahat sa pagiging estudyante, kagaya nyo. So the same difficulties ang dinaanan din po nila. And to all the employees, lahat ng mga boss, dumaan din po sa pagiging employees before po nila na-reach yung pagiging employer po na status nila. And to all the helpers, know that God has a great plan for you at hindi niya po kalooban na forever po kayong magiging helper. So don't think that we are least favored by God because nandun po tayo sa estado na yon. So God loves us all just the same. It's just that we are in different seasons and time of our lives. But regardless of it, God wants us to serve Him and our earthly masters or authorities, obedience from our heart, serve them with kindness. And yun nga po, we serve our authorities na inilagay po ng Panginoon above us. Let us obey them from our hearts, serve them kindly with our hands, and to always fix our eyes on our God. Ayun. So to all the bosses, yun din po, don't think that we are more favored at pwede lang po nating
tratuhin yung mga helpers po natin na hindi maayos. But the Bible would tell us that we must treat them right, and that actually to whom much is given, much is actually required. Yun po yung sinasabi po ng Bible. So that ends our topic. Tama ba? Ay, hindi pala, meron pa. So yung last na table, ayan. So our attitude toward God, ayan. If we are serving man, ang nakalagay po dyan is that my boss is my God. So may mga ganito po ba tayong senaryo na kung anong sinabi ng boss, walang dapat babali. Kasi yung boss natin, siya yung God sa workplace. So all rewards come from the boss and I only for the boss. So yan po kapag we are serving man. But if we are serving God, we know, and even as children of God, we know that actually all reward, we have a big boss in heaven, and that all rewards ay sa Panginoon po galing. Promotion comes not from the east, not from the west, but promotion comes only from God. Not even from our boss. Ginagamit lang po siya minsan ng Panginoon. Gumagamit po ang Panginoon ng mga tao to actually promote us, to actually bless us, and reward us. But regardless of that, sa Panginoon po, pa rin po galing lahat ng blessings, lahat po ng reward at lahat po ng pagpapala. So yun po yung atin pong topic for today. And in conclusion, gusto ko lang pong i-share yung aking pong testimony. So I thank God that He allowed me actually to experience both seasons. From literal na slave, literal na servant. Kasi nabanggit ko po sa inyo before, nung ako po ay estudyante, para ako ay makapag-aral, tumutulong po ako sa paghuhugas, doon sa restaurant para may maibigay na pagkain. And then, kapag weekends, pupunta po ako doon sa kamag-anak ni tatay, tumutulong ako doon. And then, pagkabalik ng Sunday sa school, binibigyan po niya ako ng pera. So, may time din noon na since ang course po na kinuha ko is engineering, so kapag ikaw ay regular, wala kang pasok ng summer. So, may time noon na parang namasukan ako sa isang bahay na as helper. And I can say, mahirap po siya. Kasi parang, yun nga, wala kang freedom. May time pa noon na nagkasugat-sugat yung kamay ko. Kasi yung sabon nila, parang masyado siyang matapang, ganun. Tapos may mga times pa noon na maghapon kang magpa-plancha, tapos ang gamit mo is yung uling na mabigat. Ayun, ganun. So, yun po yung mga times na masasabi kong nandun ako dun sa other side ng coin. And yun nga, naging estudyante rin ako, nakagaya ninyo. Hindi siya naging madali, but I really thank God kasi nakapagtapos po ako. And so, sabi ko po kanina, I thank God for allowing me to experience both seasons and times. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po ay isang engineer by profession. But currently, ako po ay isang college teacher sa CSU. And at the same time, ako po ang head ng Agricultural and Biosystems Engineering Department ng CSU and concurrent na program coordinator po ng Masters in Climate Resilience and Sustainable Development Management. But before reaching this season ng aking pong buhay, God allowed me to experience being a servant or a slave. So, yun po yung nabanggit ko sa inyo kanina. During the times na ako po ay nag-aaral pa lang. So, mahirap, but I praise God kasi hindi po hinayaan ng Panginoon na maging ganun ako forever. So, yun po yung promise ng Panginoon sa atin, na hindi po tayo forever na magiging slave, magiging servant.
So, nag-aral po ako ng mabuti at nakapagtapos. At ako nga po ngayon ay isa ng ganap na professional. At masasabi ko rin po somehow that with the designations that I have ay parang boss, may something boss na rin po siya. Though sa akin kasi parang I really don't consider somehow. Being in the workplace is never easy. So, being a servant, hindi po siya madali. Hindi rin po madali maging professional, being in the workplace. So, during my first month sa work, it was really hard for me to obey because sabi ko nga po kanina, I don't obey with my heart. I always rationalize. I always obey na meron pong reluctant sa mind ko po. And may mga times po na sinasabi ko sa sarili ko na, why should I obey you? Hindi ko naman nakikita ang ginagawa mo. Parang ganun. So, ganun po ako before. But I really praise God for continuously molding me na binago po ako ng Panginoon. And dati kasi nakafocus lang yung mata ko sa mga negative na nakikita ko sa work. Even the negative things na meron po yung boss ko, yun lang yung namamagnify ko. But God changed me on that. And I started to work not for people, but for God. At doon po ako unti-unting binago ng Panginoon from a work slave to His servant. And kung dedication at commitment lang naman po ang pag-uusapan, siguro kung may contest, pwede po akong i-contest. Kasi I can give all just for work. I can even give my personal finance just for work. Ganun po yung commitment and dedication na meron po ako. But God, nirebuke po ako ng Panginoon on this. Doon po sa too much na work. Kasi as professionals, parang yun po yung pinaka-temptation kasi sa atin. To really work, na nakakalimutan na po nating mag-slow down. Nakakalimutan na po nating mag-rest. And kahit nagsisignal na yung mga katawan natin na hindi na kaya, pero go pa rin. So, I really thank God kasi sobrang gracious lang ng Panginoon that there was just even this time, one time na feeling ko talaga sobrang pagod na ako. Pero yung katawan ko, sinasabi niya na pagod ako. Pero sabi ng utak ko, madami ka pang gagawin. So, kailangan mag-work. But merong isang time na one of our churchmate din na panaginipan niya daw na ano yun, sabi niya na panaginipan, kasama ko doon sa dream niya na nag-work daw ako sa parang sa garden or what. Pero nandun yung laptop ko. Tapos biglang may sumulpot, may lumabas na ahas, ganyan. Tapos ako daw, imbes na matakot ako dun sa ahas, nung kinukuha na niya ako kasi ayaw kong umalis kasi nga nag-work ako. So parang yung mata ko lang daw, nakafix lang siya sa laptop. So parang nung na-receive ko yun na word, actually nasa office na ako. Munta ako ng CR kasi iyak ako ng iyak kasi sabi ko, grabe Lord, parang alam talaga ni Lord yung mga panahon na kailangan ko na mag-rest kasi sobra na yung pagod ko sa work, parang ganon. And I really thank God kasi nandyan po si Pastor, si Ate Claire na laging nagre-remind sa akin to slow down. Kasi kahit nakikita na rin kasi nila sa katawan ko na bumibigay na. So I really need to slow down. So last sem, nagre-report po ako supposedly 8 to 5 kasi ang akin pong ETL, equivalent teaching load, ay 12. Pero since yung mga bata, maaga po sila pumapasok, ayan. So before 7, nasa office na ako. So ang nangyari, 7 to 5, even beyond 5, parang nandun po ako sa office. So that was last semester. So sobrang nakakapagod po siya, nakaka-drain siya na may mga times din po na actually hindi na ako nakakain ng gabi kasi pagdating ng bahay, pag humiga ako, diretso na ako nakakatulog, parang ganon. So yun po yung
last sem. And alam ko na nakita din po ng Panginoon yung desire ko din na hindi na kaya. Parang ganon. So, naglakas po ako ng loob na magsabi kay Dean kung pwedeng i-reduce yung aking ETL para hindi ako magre-report ng 8 to 5. So, nag-okay naman po siya, though nung may time na parang medyo nagkaroon ng problema kasi sa college po kasi nung last sem, wala kaming college secretary. So parang on top of the other designations that I have, ako po yung secretary, parang ganon. And minsan, parang sa sobrang trust din po ng boss ko sa akin, pag may mga pinapagawa ng mga kung ano-ano, kahit mga letter, kahit di na po niya masyadong binabasa, pinipirmahan na niya agad. Pero ako na po yung nag-iisip kung ano ilalagay doon, parang ganon. So, ganun po yung work ko, and I really praise God kasi this semester, nagkaroon po ng opportunity na makapag-deload ako. So, instead na 12 yung ETL, pumayag po sila na 9 yung ETL ko. So, hindi na ako required na mag-report ng 8 to 5. So, actually, ang pasok ko is hanggang 4 na lang. So, konti na lang po yung pag-aantay nila sa akin minsan. Kasi inaantay nila ako. Ayan. So, I really thank God kasi grinan po niya yung desire ko din na ayun, makapag-rest. And then, in terms of attitude toward yung boss and work, sabi ko nga po sa inyo kanina, before, hindi naman siya agad-agad. But I thank God kasi tinuruan po niya ako on how to build a relationship dun po sa aking boss. Not only sa aking pong boss, but even sa aking pong mga colleagues. May mga times po na since yung college po namin medyo malaki siya, so may mga times na may work na parang walang specific na naka-assign. Pero kung kaya ko siyang gawin, I actually volunteer. And minsan, hindi mo kailangang, sabi ko nga po sa inyo, hindi mo kailangang sabihin lahat ng ginawa mo. You just need to work silently kasi alam mong you are not actually working for people, but you are actually working for God na nakikita po niya lahat ng ginagawa mo. And in terms of me being the program chair, actually may mga faculty din po ako sa ibaba. So I see to it na lahat po ng consideration sa kanilang mga buhay-buhay. Kasi may mga families po sila, yung iba, nag-aaral. So pag sinasabing, before pag gawin yung schedule, kailangan kung pwedeng ganito. So I really do the necessary adjustments para po sa mga subordinates ko. And as much as possible, pag may mga work po is, kung hindi ko lang talaga kaya, doon po ako humihingi ng tulong sa kanila. Pero kung kaya ko pa po, and pag humingi ako ng tulong sa kanila, I usually nililibre ko po sila ng pagkain. Parang yun lang po yung reward ko din kasi sa kanila. So yun po. And towards, attitude towards enemies naman po. So hindi naman po ako, si Lord na walang kaaway or what. Nakakaranas din po ng mga injustices sa work. But I really praise God kasi tinuruan po niya ako to fix my eyes on God. And whenever na si pastor po ay lagi nakakarinig ng mga kwento ko about sa bakit siya, parang para sa ikakabuti naman ng school, bakit di niya makita, parang gano'n. So may mga ganun po ako. And I really praise God kasi tinuruan po niya ako na commit it to God. And sobrang iniyak ko rin po kasi yun dati kay Lord. And sobrang natutuwa lang ako kasi I started to pray for her na ma-encounter niya si Lord para mabago siya. Parang ganun. So yun po yung attitude towards or kung paano po ako nagre-respond towards injustices sa work. And towards men naman po, sa work, ayun, siguro, sobrang thankful lang ako na pinaranas ni Lord sa akin both seasons. Kasi ngayon na ako po yung boss, parang ako yung meron, parang like sa mga estudyante, parang nafe-feel ko yung need nila. So, I really, pag may mga opportunities that I could help them, parang I give. So, minsan parang
kahit may mga makukulit na estudyante, parang paulit-ulit lang, di ba sinabi ko na yon, parang sa Messenger, sa Gmail, lahat na lang. Yung kahit gusto ko na rin sana na parang ano ba yan, di ba? Pero I really thank God for the patience na binibigay niya sa akin na, ayun nga, I need to treat everyone fairly. Hindi lang maayos ako sa boss, hindi lang maayos ako sa mga coworkers ko, but most especially sa mga estudyante ko. So I always see to it na fair ang treatment ko sa mga estudyante ko. Wala po akong favoritism. So pag kayo maging estudyante ko, kahit pag hindi kayo maayos, kasi transparent po ako sa grade, so pasensya na kayo. Walang favoritism. So I see to it na equal po talaga yung treatment ko sa mga tao po na nakapalibot sa akin. And towards naman po sa Panginoon, sabi ko nga sa inyo, just have that yung sa puso po natin that we are serving God. Yung service po natin ay sa Panginoon lang. And siya nang bahala. Actually, sa akin, nabagit ko rin po before na wala naman po ako masyadong ginagawa for na promotion, ganyan. Pero nagugulat na lang po ako kasi si Lord ginagamit niya yung ibang tao to work actually for my good. Parang ganon. So, maalala ko, last year, parang sabi ko nga po kung siguro hanapin natin yung pinaka-favored sa workplace. Ako po talaga, sobrang favored ako sa work. So last year, yung iba siguro sa inyo, alam nyo na twice po ako na-promote last year. First, start ng month and then end ng year. Start ng year and then end ng year. Take 3 steps po yon. And actually, sa akin, parang wala naman akong masyadong, ginagawa ko lang talaga yung work ko sa office namin. And not considering na yun ay for promotion ko, parang ganyan. But I always work for God. Nandun po kasi sa puso ko na I need to work for God. And maalala ko, before pa netong round ng promotion for this year, kasi meron po kami ulit round ng promotion for this year. So, naalala ko lang, yung aking po kasing publication ay, meron po kasi kami tinatawag na journal publication. So, nung nag-publish ako, since wala akong masyadong pera, so I opted for, hindi siya open access. So, hindi siya open for public kasi mahal po siya. So, naalala ko lang, before pa na nagtawag for promotion, kasi ang citation po, malaking bagay po siya sa pointing system. Malaki po yung points niya. So sabi ko, nagno-notice yung sa email na ang dami kong citations before pa nung nag-announce sila na merong promotion. Sabi ko, grabe ka talaga, Lord, to think na hindi siya open access kasi may bayad yon pag i-access nila yung papel. Pero I know na si Lord yung gumagawa ng way. And before pa tayo mag-celebrate ng Feast of Tabernacles, binigay ulit ni Lord yung promotion. So, actually yon parang sobrang na-amaze na naman ako kay Lord. Kasi nung nag-apply ako, parang inayos ko yung mga papel. And ang inabot kasi is 5 steps, supposedly. So, parang nung in-evaluate na nila lahat, may mga hindi po sila kinonsider, ganyan. So, nung pipirma na sa HR, kasi kailangan mo pong pirmahan yon. So, sabi ko, ayoko na ma-stress, ayoko na mag-comply. Pirmahan ko na agad. So, pinapicturan ko dun sa office mate ko yung papel, yung summary niya. O di pinirmahan ko na. Tapos, nung pagdating namin sa office, parang chinek ko, sabi ko, yung points pala magkalapit lang. So, ang 3 steps po kasi ang points niya is 61 to 70. Kapag 71 to 80, 4 points po yun, 4 steps. Yung akin po ay 70, yung inabot. So sabi ko, sayang naman yung 1 point. So parang hindi ko na kasi siya chinek. So nung nabanggit ko kay pastor, sabi niya, sayang naman yun, itry mong habulin. Tapos yun, alam kong pinag-pray din po ni pastor kasi sabi niya, para sa mama mo yun. Kasi malapit na siyang, yung age niya, ganun.
Kasi malaki rin po yung one step. Parang 6,000 ata yun. Yung equivalent niya. So parang, nung kinaumagahan, sabi ko, sige, pupunta ako ng HR. Nung tinawagan ko po sila sa HR, ang sabi yung papel ko ay nasa kabila na daw. Nasa VP ACAD na siya. So, na-submit na po nila. So, parang iniisip ko pa, pupuntahan ko pa ba? Kasi nandun na siya sa kabila, parang ganon. Pero, ilang minutes lang po yung nakaraan, tumawag ulit sila, yung HR. Sabi po sa akin, nung secretary, sabi, Ma'am Jen, punta ka daw sa HR, pirmahan mo yung updated, sabi niya. Sabi ko, sure ka bang ako yon? Ako yon? Oo, ikaw yun, sabi niya. Tapos sabi ko, grabe naman si Lord. Nung pumunta ako sa HR, yung kulang ko lang po na 1 point. Kasi actually, chinat ko po yung evaluator sa messenger. Sir, baka naman po pwedeng i-consider yung ano ba yung lacking ko dito sa mga items na to. Tapos, hindi talaga siya nagsisin. So sabi ko, grabe, si Lord na yung nangusap sa kanya para ibigay yung 1 point ko for the 4 steps. So I really thank God and I know na, yun nga po, promotion comes only from God. So long na we serve God and not people. And ito pa po, sabi ko kanina dun sa first po natin is that towards ourselves, God placed us in the workplace with a mission. So, ang dami ko na pong tinanggap na blessings kay Lord. And here comes the time na ako naman po yung magbalik. So, as you all know, yung SWAT po natin parang matagal na po siyang hindi na-revive. But I really thank God kasi since nakapag-deload po ako, so sabi ko kay Pastor, sige po, i-work natin yung accreditation ng SWAT and buhayin natin siya. And nung last week lang, sobrang natutuwa din ako kasi kila Gordy, ganyan, sobrang responsible po sila yung mga requirements ng accreditation. So, nung Tuesday, nakapag-submit na po kami ng papers for accreditation. So, hopefully, ma-approve po siya. And parang, neto lang, parang naalala ko, sabi ko, 11 lang sila, Lord. 11 lang kasi members. Tapos naalala ko, 11 sila, tapos pang 12 ako. Parang sobrang minamaliit ko yung ano kaya yung kaya naming gawin. Pero binalik ako ni Lord dun sa 11 disciples na gumawa ng great things para sa Kanya. So, yun po yung I really praise God for everything. And yun nga po, once again, na-revive ako na I really have a purpose kung bakit ako nilagay ni Lord sa CSU. So, all glory belongs to the Lord. Thank you po. Praise the Lord. Palakpakan nga ho natin ang Panginoon. Yan ho si Ma'am Jen. Ako po yung driver niya. Pagkahatid ko po sa mga bata sa school, yung amin pong 2 elementary, siya ho naman yung hinahatid namin sa CSU. So, ganun din po sa hapon, after ng pagsundo ko sa mga 2 elementary, susunduin po namin siya. Alas 4 po kami nandun sa school, lalabas siya ng alas 6 kung minsan. Dati, alam mo bang stress ako doon? And you know, brothers and sisters, marami hong mga nagtagumpay sa buhay. Pero gusto ko po sabihin sa lahat ng mga estudyante na nandito ngayon, sana alam din ninyo, bago sila nakarating sa tugatog ng tagumpay, sino sila. Marami pong mga istorya ng paglilingkod sa Panginoon. And I believe lahat po tayo ng mga parents, pangarap natin ng mga anak ho natin ay magtagumpay. Can I hear amen? Lahat pangarap na meron pong marating sa buhay.
Pero gusto ko pong sabihin sa lahat, wala pong shortcut sa tagumpay. Kinakailangan alam ho natin saan tayo nanggaling, saan tayo papunta. Ikwento din natin sa mga anak natin saan tayo nanggaling, saan sila dapat papunta. Lalo na po sa mga panahon na ito, na ang lahat, lalong-lalo na po mga kabataan natin ngayon, ay nabuhay sa pagkukunwari. Hindi po tayo Koreano. Sabi mo nga sa katabi mo, Pilipino ka. Pwede po ba natin sabihin ulit sa katabi natin? May pinanggalingan ka. Sabihin mo sa kanya, may totoong ikaw. Hindi ka. Gumaya ka lang sa damit kasi galing sa ukay yan. Kaya nagmukha kang opa. Pero ang totoo niyan ay Pilipino po tayo. At alam niyo ho kung bakit maraming mga tao hindi ho nakapagtatagumpay sa buhay? Sapagat sila ay nabubuhay sa pagkukunwari. Hindi nila alam ang katotohanan ng pagiging sila. Ngayon, tanongin mo nga yung katabi mo, gusto mo ba magtagumpay? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magkunwari. Sabi mo sa kanya, maging totoo ka. Amen? Kung wala kang pera, aminin mo. Kung wala kang karapatan, tanggapin mo din. Amen? Huwag kang mabuhay ng katulad ng buhay ng kapitbahay mo dahil hindi ikaw yon. Huwag ka ring mabuhay sa katulad ng buhay na pinapanood mo sa social media dahil hindi po ikaw yon. Isang araw magugulat ka, masasaktan ka lang. Mas maganda ho mag-umpisa tayo sa tama sa araw po na ito. Can I hear amen? Pasensya na ho kayo. Mas maganda ho yung mag-umpisa tayo ng ganitong introduction. Marami ho kasi nang nagtatanong, galing naman ni Jen, dami niyang tagumpay, ang dami po niyang promotion. Pero ako po yung nakatingin kay Jen sa mahabang panahon kung paano po siya nag-umpisang naglingkod sa Panginoon at kung paano po siya naglingkod sa gobyerno natin. At araw-araw po yan, tuwing pinagdadrive ko siya, kung hindi po siya tulog sa loob ng sasakyan, magkikwento po yan ng mga hapdi at sakit ng kanya pong mga naranasan sa school. Ako naman ho'y tagapakinig. Bihira lamang ho ako tumugon sapagkat hindi ko naman ho alam kung ano yung katotohanan. Pero, isang bagay ho nakita ko. Ang taong sumusunod sa Diyos at nakikinig sa mga lingkod ng Panginoon, kailanman ay hindi po nabigo, kundi sila ho ay pinagtatagumpay ng Diyos. Can I hear amen? Verse 8 of chapter 6 ng Ephesians, pwede ba nating ipakita sandali? In the Bible ay mababasa po natin, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he has done, whether he is a slave or free. Can we read that part again? Because you know that the Lord will reward everyone. Sabihin nga po natin, everyone.
Saan ka daw po ire-reward? For whatever good He does. Sa lahat ng mga mabubuting gawa mo, ire-reward ka ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, ire-reward ka ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawa mo. Sabi mo sa Kanya, yung mabuti lang. Tataka yung iba, Lord, bakit ako walang reward? Tanong, may ginawa ka bang mabuti? Whether he is a slave or free. Wala pong pinipili ang Panginoon. Kahit sino, boss ka o utusan ka, boss ka man or subordinate ka, kapag gumawa ka ng mabuti, ang sabi po ng Bible, ire-reward ka ng Panginoon. Kanina sinabi ko po, kinakailangan maging totoo lang ho tayo. Kung sino tayo, ano ang identity natin, pagkatao natin, kung saan tayo pamilya galing, dapat alam po natin yon at yun ang dapat nating ipamuhay. Pero meron pong isang bagay na nais kong sabihin sa inyo na katotohanan sa araw nito. Are we all excited? Can I hear amen? Ilan ang excited? Taas ng kamay. Alam nyo, ang totoo, anak ka ng Diyos. Ilan na nagsasabi ng amen? Taas ka ng kamay. Hallelujah. Praise the Lord. O ngayon, congratulations. Anak kayo ng Panginoon. John chapter 1 verse 12. As many as receive Him, gave He the right to be called sons of God. Anak tayo ng Panginoon. Ang tanong ay ganito. Kailan tayo nagpakaanak? Kahit sa loob po kasi ng bahay. Ang daming mga anak. Pero, hindi lahat nagpapakaanak. Yung iba, anak ng teteng. Alam niyo kung bakit? They know that they are member of the family, pero ang feeling po nila, ang tanggap po nila, hindi sila membro ng family. Bakit? Oras ng pagkain, kailangan pang tawagin, parang border. Oras ng hugasan ng plato, wala sila doon. Parang anak ng kapitbahay, na kapag oras ng trabaho, wala po sila. Nasaan? Nasa kapitbahay. Pag oras ng pagkain, kailangan mo pang tawagin, anak! Kain na. Amon tawag ko dyan, hindi na anak border. Mga magulang, pwede ba magtaas ng kamay? At baba na po ninyo. Huwag na rin ho kayong sumagot. May anak ba kayong ganyan? Huwag na kayong sumagot, baka masaktan po sila. Baka malaman po nilang sila yon. Kasi maganda ho kasi lalabas tayo sa room na ito, ngayong araw po nito, na lahat ho tayo ay malaya. Can I hear a man? Na lahat ho tayo ay pinagpala at ready tumanggap nun pong overflowing blessing na ipagkakalob ng Diyos sa atin ngayon. Because I believe God is so excited to give us the reward na dapat po nang ibigay sa atin. Alam niyo po ba? Naka-stack sa langit ang napakaraming mga rewards na dapat po ay para sa mga anak ng Diyos. Ang nakakalungkot ay hindi po na ipapadala. Alam niyo ba kung bakit? Walang dahilan ng Diyos na maipadala po ito. Busy ang JTNT. Ha? JNT, sorry. Mukhang, yung iba po ay pinadala na pero mukhang nag-back to sender. Kasi meron po yung naging good boy nung Lunes, nung Tuesday, hindi na naman. May kilala akong ganyan. Huwag na natin sabihin. Pero alam niyo kapatid, ito po ang totoo. Anak tayo ng Diyos.
And God is expecting na bilang mga anak ng Diyos, matino po tayo. Ang ibig pong sabihin ng katinuan ay dapat gumagawa ka ng mabuti. Dahil sa bawat paggawa ng mabuti ng kanyang mga anak, God will reward us. At alam niyo po, ang nakakabit sa identity po natin, ang paggawa ng mabuti. And so God is expecting na lahat ng kanyang mga anak, rewarded po sila. In everything that we do, kalooban ng Panginoon na i-reward po tayo. Nagtataka lang ako bakit ang dami nagrereklamong mga Kristiyano parang ang tagal ng kanila pong reward. At ang sagot ko ay ganito, kasi ang tagal ng iyong pagsunod. Ang tagal ng atin pong pagkakabit ng sarili natin dun sa identity na kung sino dapat tayo. But the Word of God is very true because you know that the Lord will reward everyone for whatever good He does. Alam niyo po ba ito o hindi? Alam po ba natin na si Lord ay rewarded ng mga gumagawa ng mabuti? Do you know that? Alam natin lahat yun. That God is a rewarder of those who do the perfect will of God. Pero aaminin din po ba natin na madalas parang ang hirap gawin ang perfect will ng Panginoon? Can I hear amen? Nung ako ho ay bata-bata pa at nagtrabaho din po ako sa isang factory at ako ho ay biniyayaan ng Panginoon ng medyo mataas na posisyon. Meron po akong isang kasama sa trabaho na madalas ko pong sinisita dahil yung kanyang production everyday ay hindi pa nakakalahati doon sa dapat na production. At ang exciting po rito, dapat lumalabas po kami sa trabaho ng 5 o'clock. Alas 4 pa lang ho ay patay na ang kanyang makina pagkatapos naglilinis na po siya. Na dapat sanang tumatakbo po yung makina hanggang alas 5 para po maabot niya yung kanyang production. Especially I know na ang kanyang pong production hindi pa umaabot ng 50% na dapat sanang ilabas ng isang empleyado. So tinanong ko po siya, Brad, ano nangyari? Parang wala kang pangarap na abutin yung demand ng company sa iyo. Alam mo, sagot niya ganito, Sir, nagtatrabaho lang kasi ako ayon doon sa pasweldo na binibigay nila sa akin. At tumatanggap po siya, pumirma siya sa kontrata na ang kanya pong sweldo ay in 8 hours, kung ano yung tama, yung regular na sweldo, yun ang kanyang tatanggapin. Pero ang feeling po niya, parang inilalabas lang niya kung ano yung worth ng sweldo na ibinibigay sa kanya. So parang may mga anak na ganito, ang sipag kapag adobo ulam. Kapag hindi masarap ang ulam ay parang wala siyang ganang pumasok sa school. Kapatid, kaibigan, ang dami pong mga tao sa mundong ibabaw na ganito ang pag-iisip. Tanong, karapatan po ba nila ang reward na nagmumula sa Diyos? Minsan nagtatampo ang mga anak kapag tinatanong ho ng mga magulang sila, Anak, bakit ito lang ang grade mo? Bakit nung inuwi yung report card ay, bakit ganito ang result ng iyong pag-aaral? Sumagot yung anak,
Mabuti nga meron eh. Yung iba wala. Pero may mga anak na nagsasabi na ganito. Kasi, hindi niyo naman ako sinusuportahan ng mabuti sa aking pag-aaral. Bakit yung ganitong kapitbahay? Kasi meron siyang laptop, meron siyang internet, meron siyang ganito, meron siyang ganyan. Sa isang banda, tama. Pero gusto ko pong sabihin sa lahat, marami pong mga estudyante galing sa salat na pamilya ng lipunan pero nagtagumpay. Yung nagturo po kanina, kinakailangan niyang maghugas ng plato sa isang karinderya para makakain lamang dahil walang sapat na suporta na nanggaling sa kanyang mga magulang. Nakilala ko po si Jen nung siya po'y college. Hindi ko po makakalimutan yung itsura po niya nung araw. Pag nag-attend siya ng service nung araw, memorize ko na yung damit niya. Pati yung jogging pants niyang red. Ayun yung PE pants. Samantalang yung iba, pag uma-attend ng church, parang, alam mo yun, parang mga model kapag sila ho ay nag-a-attend sa church. Alam nyo, nung sila po yung nag-a-attend ng SWAT, tinitingnan ko the way the people stand. Ilang mga estudyante, binabantayan ko kung paano sila umasta, kung paano sila kumilos sa loob ng church. Kaya ho, bantay ko silang lahat. At alam ko, tandang-tanda ko kung paano po ang itsura niya. Hindi nakatikim yata ng reband yung kanya pong buhok mula estudyante hanggang sa siya po ay nagtapos. Pero alam niyo, natuto po siyang mag-aral ng maayos. Priority ang pag-aaral. Ginawa niya ang lahat ng bagay nung panahon na dapat siya mag-aral. And so God rewarded her. Nung siya ho'y nagtatrabaho, galing pa siya ng Laguna. Kinakailangan pang mag-travel for how many hours? Nagpapalit-palit ng sasakyan, naglalakad hanggang sa makarating doon po sa place kung saan tayo ay nag-worship sa Pasay City. Sa kanya pong itsura, sa kanya pong kalakasan, sa kanya pong health. Pero alam nyo kapatid, umulan bumagyo, hindi kailanman siya nag-absent sa gawain ng Panginoon. And so God rewarded her. Can I hear amen? Huwag ho tayong magtaka kung minsan, tinatanong ng marami, ano ang sekreto ng lahat? Parang si Chris. Chris, tayo ka nga. Yan. Praise God. Kamay-kamay. Yeah. Thank you. Si Chris ho yung ating treasurer and secretary of the church. Marahil nagtataka ang marami po sa inyo, parang ang sarap po ng buhay niya. Lagi na lang nakasakay sa sasakyan, aircon, hatid sundo ng church. Marahil maraming nagtatanong, sino ba ang babaeng yan sa 611? Pero alam nyo kapatid, bago po na ihatid sundo po yan, hanggang ngayon, kung paano po siya naglingkod sa Panginoon noong araw, when we are still in Kalinga, mag-isa po niyang naglalakad. Galing pa siya sa office sa Capitol, kinakailangan siyang lumabas ng 3 o'clock at pagkatapos so ay sasakay ng jeep, magta-travel po yan from Tabuk to Pinokpok.
At yung pong pinukpok na pupuntahan po niya, hindi ho makakarating yung jeep doon po sa destination ng kanya pong Bible study. Kaya kinakailangan po niyang maglakad ng 1 oras mahigit, bit-bit ang kanyang backpack para lamang ho magturo sa mission field. At pagkatapos Sunday ng afternoon, ganyan na naman ho ang kanyang gagawin. Alam niyo po ba, lagpas tuhod ang putik na kanya pong dinadaanan. Makarating lamang siya sa place kung saan nandun po yung kanyang assignment as a Bible school teacher ng church. Walang nakakaalam po niyan. Wala pong napag-istoryahan ng ganito pong istorya. But what I'm telling you, my brothers and sisters, God is a rewarder sa lahat ng mga ginagawa po natin. Can I hear amen? Paano po siya naglingkod? Kaya nga ho, nung tayo'y nag-umpisa ng 611 Church, alam mo, ang inilagay ko po sa isip at puso ko, kapag mamamatay na kami ni Claire, halimbawa lang, uwi na po kami sa Panginoon. Sa Kanya po namin ipagkakatiwala ang 611 sapagat nakita namin paano po niya minahal at inibig ang paglilingkod sa Panginoon. Hanggang ngayon, kapatid, kami po ay nagpe-pray para sa inyong lahat. At ang bawat paggawa ng bawat isa sa atin, yamang tayo ay mga anak ng Diyos, maglingkod na po tayo ng tapat, na para bang wala ng bukas. Naunawaan po ba natin yung sinasabi ko? Mga estudyante, ibigay na ninyo ang lahat ng panahon ninyo, puso ninyo, isip ninyo, kalakasan ninyo sa pag-aaral na para bang wala ng pasok bukas. Na para bang wala ng pag-aaral sa susunod na araw. Alam niyo kung bakit? For you to give your best to your studies. Dahil kapag binigay ninyo ang best ninyo sa pag-aaral ninyo, alam niyo, ire-reward kayo ng Panginoon. Ire-reward kayo ng Diyos. Mga estudyante, pwede po ba kayo makinig sandali? Alam niyo po, matinding reward ninyo pag binigay niyo yung best sa pag-aaral ninyo ngayon? Of course, papasa kayo. Pangalawa, trabaho ang maghanap sa inyo isang araw. God will surely allow even the blessing to overtake you kapag tayo po ay naglingkod ng tama. We, the people in the marketplace, kapag naglingkod ho tayo, mga kapatid, maglingkod po tayo na para sa Panginoon. Amen? Si Jen, nung araw, nagkikwento sa akin, parang gusto na yata niyang, parang to the point na parang hindi na siya natutuwa sa work. Kailan lang niya nabanggit na, gusto ko na umalis. Gusto ko na lumayas. Ayun na, sabi ko sa kanya, alam niyo ko lahat ay mag-iisip ng ganyan. Paano na lamang? Sabihin ko po sa inyo, kahit saan ka pumunta, laging merong problema. Can I hear amen? So, nabanggit ko kay Jen, one time na kami po yung nag-uusap habang pauwi ng bahay. Ang kulang kasi sa inyo yung nagtatrabaho kayo, pero wala kayong ginagawa ng para sa Panginoon sa workplace ninyo. If you're just working in the workplace just for the sake of working, mapapagod po tayo.
But if you are in the marketplace and you work na para sa Panginoon, alam ko ninyo, ibe-bless po tayo ng Panginoon. So encourage everyone, kung kayo po ay nagtatrabaho ngayon, magtrabaho po kayo na para sa Panginoon. Huwag ko kayo magtrabaho para sa amo ninyo. Magtrabaho kayo para sa Diyos. Gawin ninyo ang lahat ng paraan para po i-bless ng Panginoon maging yung mga trabaho na ipinagkaloob sa inyo. Madalas iniisip natin, kasi yung boss ko lang naman nakikinabang Pero hindi mo ba alam? Kapag binless, yung pinagtatrabahan mo, pati ikaw mabibless. Are you still with me? Can I hear amen? Madalas sinasabi ko din po yan sa mga kasama ko. Especially kay Limuel, bro, pag magtrabaho ka, gawin na natin best. Gawin mo na parang sa Panginoon. Are you with me? Before I end, sa lahat ng bagay na ginagawa po natin, kahit sa pagmamahal natin sa mga asawa po natin, gawin mo na para sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Kasi kung mamahalin lang ako ni Claire dahil sa akin, baka magsasawa siya. Pero mami, mahalin mo ako para sa Panginoon. Hindi ka magsasawa. Dahil kapag nakulangan ka ng pagmamahal sa akin, sasabihin ko sa iyo, gawin mo para sa Panginoon. Yung pong medyo nagsasawa na sa mga asawa nila, mahalin ninyo mga asawa ninyo na para sa Panginoon. Can I hear amen? Can I hear amen? Sigurado ko po sa inyo yan. Hindi nyo ihiwalayan yung mga asawa nyo. Takot nyo lang. Mahalin natin ang mga magulang natin na para sa Panginoon. Mga children, are you listening? Mahalin natin ang lahat ng ginagawa natin ng para sa Panginoon. Maniwala po kayo. Laging merong kalakip na pagpapala. Especially now. Hindi natin alam kung anong po pwede mangyari bukas. Hindi natin alam kung anong po pwede mangyari bukas sa dami ng problemang kinakaharap ng mundo nating ginagalawan. Let's give our best. First to God, it is all because we are children of God. Ang lahat ng dapat na gawin ho natin ay para sa Panginoon. Naunawaan po ba natin? Can I hear amen? Pagpasok nyo po bukas sa mga trabaho ninyo, magtrabaho kayo na para sa Panginoon. And I'm telling you, walang masasayang na araw, walang masasayang na panahon. Can I hear amen? Okay, shall we all rise at tayo po'y manalangin sa Diyos? Nakalagay ba yung flag? Brothers and sisters, before we close in prayer, nabanggit ko po kanina, we are all children of God. Can I hear amen to that? Tayo po ay anak ng Diyos, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. And the Word of God says, in everything, in every good thing that we do, God will reward us. And today, narinig po natin ang teaching, serving God at all times. Whether we are in the marketplace, whether we are in our own homes, wherever we are, sa lahat ho ng gagawin natin, sa lahat ng paglilingkod na gagawin po natin, paglilingkod sa mga mahal natin sa buhay, paglilingkod marahil sa bawat isa, o paglilingkod sa church, paglilingkod sa Panginoon, anumang uri ng paglilingkod na ginagawa po natin,
Kung ito man ay paglilingkod sa government, kung kayo po ay mga government employees, serve God and to God only. Isipin mo na ang lahat ng paglilingkod mo na yan, nakikita ng Panginoon. Mula sa langit, nakatanaw siya. At ang bawat paggawa ng mabuti, ang sabi po ng Panginoon, God will reward us of that. Today, church, listen very carefully. Walang bagay na ginawa po tayo na hindi alam ng Panginoon. They are all recorded in heaven. At ang lahat ng ginawa natin, tama man o mali, they are all recorded in the book of record in heaven. Maybe some of us here, nagtataka tayo, bakit parang ang lupit ng panahon that up to now, hindi po natin nararamdaman the favor ng Panginoon. Marahil may mga nagtatanong, bakit hanggang ngayon hindi ko nararanasan yung promotion ng katulad ng iba? God is promoting them. Maybe some of us here, we appreciate some families. Bine-bless ang ibang family. Marahil nagtatanong ka, bakit yung akin parang hindi? But I want to remind you, anong ginawa mo para sa family mo? Anong ginawa mo even in the marketplace? Bakit yung iba parang bine-bless sa church? Bakit ako hindi? Panginoon, mula sa kalangitan, alam ko, Diyos, tanaw mo ang bawat buhay. Lahat ng activities namin, Lord, from the first hour in the morning hanggang sa matapos po ito, nakikita mo kami, Panginoon. Maging ang lahat ng aming mga isip, kung paano kami mag-isip, kung ano ang mga priorities namin, Lord, you know it exactly. You know, Lord, even our emotions, the way we feel. Oh God, we're standing before your presence today. Kung kami man ay nagkamali at nagkulang, may you forgive us, oh God. And now, oh God, we believe we are all saved by grace. Wala po kami, Panginoon, karapatan para po sana tawaging anak. But you had given us, O Lord God, that very opportunity na tawagin kami, Panginoon, sons and daughters of God. You save us by grace. We are not qualified, Lord, but you qualified us. That, Lord, even, Panginoon, ang aming mga gawa ay hindi nga dapat pagpalain sapagkat masama kami. But God, by your grace, you have given us that favor. You have given us that promise that everything we touch shall be blessed. And everything we do, it will be blessed. Panginoon, mahabag ka sa amin. Mahabag ka, Panginoon, sa amin. Today, kung sa palagay po natin, kailangan natin ng Panginoon, His mercy and grace, I want you to lift your hands as high as you can.
Sabihin mo sa Kanya, Panginoon, I am your child and you are my Father. Pwede po ba nating banggitin sa Diyos kung sino po tayo sa Kanyang harapan? Sino siya sa buhay po natin? In the past, kung hindi po natin naging priority ang paggawa ng mabuti, because we are very busy doing our own thing, I want to tell you, alam ng Panginoon yung mga panahon na yan. Just ask God for forgiveness. Lord, forgive me. Forgive me, O God. Alam din ng Panginoon, even the times na hindi po natin siya naging priority. Alam ng Panginoon, even the very time na napakalayo ng puso natin sa Kanya. Church, we cannot fool God. Today, come to His presence. Come to the very presence of God. I have a loving Father who never gives up on me. Never gives up on me. His love always there To restore me. I know He cared for me. I know He will care for me. Can we sing it all over again? I have a loving Father, and I have a loving Father who never gives up on me. His love always there to restore me. Yes, I know He will care for me. I know He will care for me. And in times of many trial, in times of many fear, in times of many fears. yes, hallelujah. He never leave nor forsake me. Yes, I know I know He will care for me. I know He will care for I me. know He will care. Come on, church, can we down lift your hands and sing this song? Be closer to your heart. Embrace me in your arms, and I will love you, my Father. You are my everything. Draw me closer. Draw me closer to your heart. Embrace me in your arms. Embrace me in Your arms, and I will love you, my Father. You are my everything. Draw me closer and draw me closer to your heart.
as a love song to Him. Draw me closer to your heart. Embrace me in your arms, and I will love you, my Father. You are, for the very last time now, draw me closer, draw me closer to your heart. Embrace me in your arms, and I will love you, my Father. You are my everything. Only the keyboards play. Everyone, I want you to lift your hands as high as you can. Ngayon, sabihin mo sa Panginoon, gaano mo siya kamahal. That in everything you do now, do everything for God and for His glory alone. In the marketplace, let His name be glorified through your life. In your homes, may the Lord be glorified sa lahat ng atin pong mga ginagawa. Students, listen. May the Lord be glorified in your studies. Do everything for the glory of God. Do everything for His name's sake. And the word of the Lord says, He will surely reward you of every good thing na gagawin po ninyo. We cannot outgive God. Kapag tayo po ay gumawa ng ikapupuri ng Diyos, blessing will surely come. Lord, thank you for your word today. Salamat, Panginoon, sa mga salita na tinanggap namin. Even, Lord God, for the testimonies that we heard. Truly, O God, hindi ka kailanman nagkulang sa mga taong nagmamahal at naglilingkod ng tama sa iyo. Lord, I pray today, O God, in the name of Jesus, na sa bawat bagay, Panginoon, na ginagawa ng iyong mga anak according to your perfect will, may you bless them now. Bless every parent, O God. Every mama and papa, may you bless them, O God, as they give their best to their children. As they give their best, O God, for their family. May you reward them of their faithfulness. And Lord, of all the children, kung paano nila minamahal ang kanilang mga magulang, kung paano nila ginagawa, Panginoon, ang kanilang bahagi sa bawat tahanan na kinabibilangan nila. May you also bless them, O God. It is your word that them, the children that honors their father and their mother, it is your word, O God, they will live long on earth. Bless every children. Bless all their children, O God. And Lord, I pray today, sa lahat, Panginoon, ng mga tao na nadilala mo sa marketplace. May you bless, O God, your people in the marketplace. Sa lahat ng merong mga pagsubok, Panginoon, sa kanila pong mga trabaho, may you give them, O God, even the grace and the power na kailangan po nila. And Lord, may you use their workplace, O God, as an avenue of blessing for everyone, O God, in the marketplace. And today, Lord, I pray in Jesus' name, pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng iyong mga anak, even those people watching online. Kung paano nila tinanggap, Panginoon, ang mga salita mo sa araw po nito, may you reward them, O God. And I pray, Lord God, send that word, O God, in their lives and let it accomplish, O God, great things, O God, to them that receives your word. At
Panginoon, sa araw po nito, ang aming dalangin. Bless each one of us. Open the floodgates of heaven for your people now and begin to pour, O God, all the needs, Panginoon, na kailangan po nila be supplied, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Before we go home, can we just pray for Israel? Pwede po ba natin i-extend yung atin pong kamay sa flag ng Israel? And today, I want everyone to please just utter a blessing for Israel. Can you do it? Come on. Oh, hallelujah. Lord, listen to the prayers of your people now. Lord God, you know exactly what is happening to Israel. You know, oh God, the attack na nangyayari sa Israel. Hindi lamang, Panginoon, dahil sa war, but all the accusations and the persecutions, Panginoon. Even in the spirit, you know exactly, oh God, you can see everything that is happening now. But God, in the name of Jesus, we stand in your word. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, that you are the Savior of Israel. You are the God of Israel. And Lord God, it is also your word, O God, that them that bless Israel, O God, you will bless them. And so, Lord God, today, before we go home, we want to speak blessing for Israel. We want to speak blessing, O God, for every Israelite. We speak blessing, O God, for the church in Israel. Lord, hallelujah, we call upon your name. Send forth your angels, O God. Hallelujah, to protect them, O God, to minister, O God, for the people of Israel. May you save, O God, your people, because we believe, Panginoon, ang Israel, Panginoon, ay special para sa iyo. Ito ang bayan mo, Panginoon. At Panginoon, sa araw po nito, Lord, in the Spirit, we claim, O God, the deliverance na ginawa mo na, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. Not only for Israel, but every Christian around the world, O God. Sa panahon, Panginoon, na we are under attack and we are persecuted by the unbelievers. We are praying, O God, you are our God that will protect us, O God, every day. At Panginoon, sa pangalan ni Jesus, may you open the floodgates of heaven, O God, for Israel now. Na maging, Panginoon, ang lahat ng atake na ginagawa laban sa kanila. It will never affect, O Lord, ang bayan ng Israel because, Lord, you are the rock of Israel. And Lord, we declare na maging ang lahat ng mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig will also pray and intercede for Israel. And the blessing, O Lord, na pinangako mo will be delivered, O God, to the nations that bless Israel in the name of Jesus. In the name of Jesus. So, Lord, we just entrust to you ang lahat ng kaganapan sa Israel, ang lahat, Panginoon, ng atake sa Israel. Inaangkin namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay napagtagumpayan na ngayon at magpakailanman. For you will remain to be God and you will always, O God, hallelujah, reign, Panginoon, sa bayan ng Israel. Salamat, Lord, and I speak blessing for your people now. May your divine protection be upon us as we go home. Ingatan mo kaming lahat at ang aking dalangin, Panginoon, sa buong isang linggo na ito, may your divine protection be upon us all and even our families. Bless your people now, O God, sa lahat ng kanilang mga gawa. Bless us, and we bring you back all the praise, all the glory, in the name of Jesus, and everyone will shout and say, Amen. May the Lord bless you and see you on Sunday.